sa lahat ng bumubuo ng agreements, sa mga union president, sa legal department, HR department, lalo tigit sa management, sa president ng Jackliner. Thank you po sa isang pagkakataon pa. Safe come back to me. Thank you. Post mo agad yan, ha? Sa napakagandang isla ng Fiji. At ang ating pong tauhan na ito ay isang nasa 2 taong bilang mag-aaral ng kursong edukasyon sa Fulton Adventist University College. At ang title po ng ating pong mission spotlight ay Hindi Ako Pinabayaan ng Diyos, na connected po sa kinanta po ng ating kabataan na si Sister Angeline. Maraming salamat, Nile, sa iyong pagkata ngayong umaga. At ang kanya pong buhay bilang isang kabataan ay hindi po naging madali ang kanyang paglalakbay. Siya po ay lumaki sa isang wasak na tahanan. Mula po sa murang edad ay kailangan niya pong alagaan ang kanyang sarili. Wala po siyang masasandalan, wala ding ligtas na sasalo sa kanya. Sa madaling salita po ay siya lang pong mag-isa. At ang buhay niya po ay parang isang labanan na kailangan niya pong labanan mag-isa. At nung high school po siya po ay natutong magbisyo. Kahit na po siya ay isang babae, siya po ay umiinom ng alak, at siya po ay naninigarilyo. At hindi niya po natakasan ang ganitong uri ng gawain. Siya po ay umiikot lamang po ang kanyang buhay sa kanyang pong pagtatrabaho, at ito po ay sasahod at gagastusin lahat ng kanyang pera sa pamamagitan ng mga bagay na nakakasakit sa kanya. At hindi niya po ito kayang takasan. Ang una niya po naging wake-up call ay nung dumating siya sa panahon na naloko siya habang siya po ay naglalasing. At patuloy pa rin siyang bumabalik sa ganong mga pangyayari kahit na siya po ay naluloko tuwing siya po ay naglalasing. Nang dumating po ang sitwasyon na siya po ay nabangga ng isang sasakyan, binago daw po ng gabing yun ang lahat. Dahil sa maaari siyang mamatay sa kanyang pagkabangga, ay hindi niya ito inisip na ito ay swerte lamang, kundi ito ay binigay ng Panginoon ng kaligtasan. At ang aksidente yun ay isang babala para siya po ay iligtas ng ating Panginoon. Noong taong 2018 naman po, dumating sa Fulton College siya upang mag-aral ng negosyo. Ngunit hindi niya po hinaya at inakalang may kakaibang paniniwala ang Seventh-day Adventist. Siya po ay nakipagtalo sa kanyang mga guro at sa huli, siya po ay umalis sa paralang yun at tumakas. At siya po ay muling bumalik sa kanyang buong buhay na kinalakihan. Siya po ay nagbisyo muli. At pagkatapos po ng aksidente yun, ay nagkaroon po siya ng depression. Alam naman po natin na kapag ang tao po ay may depression, ang nasa isip lang niya po ay paggawa ng kasalanan at mga kaisipan ng pagpapakamatay. Dahil naman, kahit sa kadiliman yun, mayroon pa rin siyang maliit na boses na kanya pong napaparinggan. At sabi niya, sa kanyang, ang kanya pong napakinggan ay ang salita, magiging okay ka. At ito po ay ang bulong ng banal na Espiritu. Kahit na siya po ay hindi nagbabasa ng Bible at hindi po ito nagsisimba, siya po ay hindi tumigil sa pagdarasal. Tanging dasal lamang ang natitira sa kanya. At ito ay paniniwalang dala-dala niya simula pagkabata na nakikinig ang Diyos sa kanya. Ang kanyang pong tiyahin at tinuhin ay parehong mga Seventh-day Adventist. Sila po ay palaging nagsisikap na ipakita sa kanya ang liwanag ng ating Panginoon. Nung bata siya po ay inimbitahan sa lumang Fulton College ng campus upang umattend sa mga pista opisyal. At hindi ito pinipilit ng kanyang mga tinuhin at tiyahin. Nang usasayin ang salita ng Diyos para sa kanyang sarili,
at pagbabalik tanaw, ang mga tiyuhin na tiyahin niya po ay nagtanim ng isang binhi. Matigas po ang kanyang puso. Ang tawag po sa kanya ay anti-Adventist. At naalala niya po, habang siya po ay tinuturuan, tinanong niya po ang nagbabible study sa kanya. Ang sabi po niya ay, saan ba matatagpuan na ang Sabado ay Sabat? At sa mga narinig niya po, hindi niya ito matanggap. At sa dahan-dahan niya pong pag-aaral ng ating Biblia, nagkaroon po siya ng kahulugan sa mga bagay-bagay, sa mga tanong niya. At isang pastor po ang dumalo sa kanya. At tinanong siya ng isang pastor, Seri, may alam ka ba tungkol sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon? Siya po ay napailing sapagkat clueless po siya sa mga tanong na iyon. At ito na po ang naging punto ng kanyang pagbabago. Siya po ay nagsimulang mag-iba ang pananaw sa mga bagay-bagay. Sa kanyang pong pagbabalik sa Fulton College, hindi po kukulang sa isang himala na wala po siyang plano, wala din po siyang pera, o wala po siyang ideya kung paano niya po babayaran ang mga bayarin sa paaralan. Ang pag-aaral po kasi sa Adventist College ay napakamahal. Kagaya na lamang po ng sa AUP o sa iba pang paaralan. Kung ating pong susumahin, umabot po ito ng milyon bago ka makapag-aral sa ating pong paaralan. Ako si Hana. Wala akong anak. Gusto ko'y magkaanak. Ayun, ko. Tagal na akong walang anak. Pag ako'y nagkaanak, dadalhin ko doon siya sa templo. At ibibigay ko siya kay sa Sir Eli. Tinatawanan niyo ko talaga. Pagkakubay niyo po ako. Di ba sa Eropan? Magkakaanak na ako. At pag ako'y nakakaanak, pangangalanan ko ito. Ang pangalan? Samuel. Very good. Ito ngayon si Samuel. Dadalhin ko siya sa isang sacerdote. Samuel, o ibibigay kita, doon ka maninirahan kay Priest Eli. Yeah, doon ka. Precious. At dinala ko ngayon doon. Ang bait ng anak kong si Samuel. Ang bait-bait nito. Yan, anak, dito ka na kay Priest Eli, ha? Ikaw ay mamahalin, maglinig ka kung anong gagawin ni Priest Eli. Ikaw ay Yes! susunod daw siya kay Priest Eli. Ngunit isang araw, isang gabi, natutulog si Priest Eli. Siya si Samuel ay natutulog ng maaga. Hindi. May tumawag si Samuel. Samuel. Biglang bumangon si Samuel. Siya bumangon. Takbo siya kay Priest Eli. Tinatawag mo ako. Anak, hindi kita tinatawag. Balik si Samuel. Katulog na naman siya. Samuel. Priest Eli, tinatawagan mo ako? Hindi, anak. Bumalik ka. Ang Panginoon ay mayroong sasabihin sa iyo. Bumalik si Samuel.
at siya'y natulog. Samuel, narito po ako. Ako po ay maglilingkod sa inyo. At noong mga oras na ito, ang Panginoon ay nagpakita kay Samuel. Yun pala ay mayroong mahalagang mensahe para sa mga anak ni Priest Eli. Ang mga anak ni Priest Eli, yung dalawang anak ay ang galing ito. Ayan. Magaling bata ito si Samuel. At siya'y pagkaumaga pumunta kay Priest Eli. Ito ang mensahe ni Panginoon para kay Priest Eli. Ang iyong mga anak ay iyong palalaman. Sapagkat kung hindi sila susunod, sila ay mapapahamak. Yes! Kumusta kayo mga anak? Nakikinig ba tayo kayo? Sumusunod tayo sa ating mga papa. Sumusunod. So, ako, si Hannah, maligaya ako. Thank you, Lord! Dininig mo ang aking panalangin. Bye-bye, mga bata. Aalis na si Hannah. Uwi na sa bahay. Si Samuel ay babalik na sa kanyang tulugan. Ayan. Bye-bye. So mga anak, thank you sa maikling kwento. Purihin po ang Diyos sa napagandang mensahe ng awit natin narinig upang tayo ihanda sa ating pong pag-aaral ngayong umaga. Ibigay sa amin yung Brother Kurt na ipasa sa ating pagsamba ay may kinalaman sa ating stewardship o pagiging katiwala. So every first Sabbath of the month ang ating pong pasisan kinalaman sa stewardship. At ang ating pong mga directors, mga magagawa ay nasa field upang patuloy po na pangunahan at isulong ang gawain po ng ating church na may kinalaman sa pagiging katiwala. Nais kong dalihan ang isipan ng kapatid sa isang karanasan na ating mga manggagawa or particular itong mga OFW. So, ang OFW ito ay naka-assign o nag-work sa isang bansa somewhere in Middle East. Yung kanyang sweldo ay hindi naman kalaki, pero ang kanyang sitwasyon ay alin mga nagtatrabaho sa bansa, kailangan nilang mangutang muna pang placement fee pagka naroon na sa magbabayan. So may binabayaran siyang utang, meron siyang pinapaaral na kapatid, at meron din siyang mga magulang na kanyang sinusuportahan o kanyang pinapadalhan. Pero dumating may isang Sabat na nag-process siya, nag-decide siya na yung kanyang regular na ginagawa ay ibalik ang kapo at magbigay ng handog o offering. Ang sabi niya, mas takot akong mawalan ng tiwala sa Diyos kaysa mawalan ng pera. Nakapatid kayo ba ay dumating sa ganitong reflection? Mas takot kayong mawalan ng pera o mas takot kayong mawalan ng tiwala sa Diyos? Maraming mas madali ang mawalan ng takot na mawalan ng pera. At yun ay makikita sa mga choices natin. Yung manifestations ay makikita sa ating bansa ngayon ay patuloy ang exposure ng maraming mga ghost projects. At yun ay larawan ng kawalan ng takot sa Panginoon sa halip na mawalan ng takot na baka mawalan ng pera.
So sa halip na mawala ng takot na mawala ang takot na mawala ng pera, piliin ng mga tao ito na magtiwala sa ghost projects, magtiwala sa mga nawawalang dapat ay nakatayo ng mga infrastructures. Pero sabi ng ating kapatid, nawala ang takot ko sa kinabukasan. Bakit? Yung dating inaalala niya na baka hindi siya makapagpalala sa kanyang mga magulang, after a month or two, yung kanyang overtime ay naaprubahan, yung kanyang mga pagkakautang ay nabayaran, at ang kanyang naging statement dahil sa ginawa ng Diyos na wala ang takot niya sa hinaharap o nawala ang takot niya sa kung ano ang darating sa kinabukasan. Di ba pamilya tayo sa kantang I don't know about tomorrow. I just live from day to day. Larawan ng pagtitiwala na alam ng Diyos kung paano sapatan at punuan ang ating pangangailangan. I don't know who holds tomorrow, but I know He holds my hand. Alam ng Panginoon yun. May nakita na ba kayong maya, yung mga ibong maya, yung mayang nasa bahay, yung mga house bird? Nakakita niyo ba silang nag-aalala? Nai-stress? Mas nai-stress pa sila pag binabato ng mga bata ay kung tinitira doon. Pero yung kanilang kinabukasan, alam nilang may Diyos na nag-iingat sa Kanya. So mga kapatid, ang ating pagbibigay, ang ating pagkakaloob bilang mga katiwala ay hindi sukatan ng yaman. Sa halip ito'y sukatan ng ating pananampalataya. Naalala niyo yung babaeng balong na pinuntahan ni Elijah doon sa ipa. Larawan siya ng pagtitiwala na may Diyos na mapagkakatiwalaan. Alam niya kung paano ang Diyos ay magpuno at magsabat. Gusto kong dalhin sa ating buktian ng ating pag-aaral. Ang ating tema ay nagsasabing, true stewardship is not about how much we give, but how much we trust God. Ang tunay na pagiging katiwala ay hindi sa kung gaano kalaki, kung gaano karami ang ating ibinibigay, kundi gaano tayo lubos na nagtitiwala sa Diyos. At yan ay makikita sa ating talaan ng ating church. Sa ating church, mga kapatid, pag nyo pong nakita yung records ng ating tithes and offerings and tithes and offerings bulletin, makikita natin na napaka-layo ng diferensya. Yung tithes ay napakataas, pero ang offering ay nandito. Alam nyo kung ano ibig sabihin nun? Marami ang takot kapag mawala ng pera kaysa magtiwala sa Diyos. Yun ay makikita natin na parang okay na, wala namang pasyon sa ating pagtatapat sa ikapo. Yung ikapo kasi mga kapatid ay given na yun. Yun talaga ay ibinabalik. Kaya ang term natin ginagamit ay isinosoli, ibinabalik sapagkat yun ay talagang pagmamayari ng Panginoon. Of course, pagmamayari ng Panginoon yung ating offerings. Kung parehong pagmamayari na Diyos ang tithes and offerings, ang tanong sa atin, paano natin i-handle, paano natin pinangasiwa ng ating offerings? Mamaya ating babalikan mga kapatid. Ang sabi sa atin ng Proverbs 3, 9 and 10, yung ating susitarada na binasa kanina, honor the Lord with your possessions, with your wealth. Parangalan natin ang Panginoon sa lahat ng ating mga tinatangkilik. So, paano natin pararangalan ang Panginoon sa ating mga tinatangkilik? Ang ganitong katarungan ay madalas natin nakikita na sa banal na kasulatan. Ang tanong sa atin, pwede ba tayo maging generous kahit na hikahos? Para masagot yun, balikan ninyo ang babaeng balo sa
saripan. Hikaos siya. As in, literal na hikaos dahil sabi niya, pagkatapos namin lutuin itong natitirang harina, anong sabi ng babaeng balo? Maghihintay na lang kami mamatay sa gutom. Kasi 3 years and a half, walang tagulan, walang ulan, walang tanim, walang aanihin. As in, last meal na nila yun. Pagkatapos, maghihintay sila na kagutom at pagkatapos ay mamamatay na. General tendencies natin, kapag tayo ay salat, kapag tayo ay hikahos, ano ang ating general tendencies? Kayo, pag may mga kasamang maraming tao, noong panahon ng pandemic, magbalik tayo ng konti. Ano ang general tendencies sa mga tao? Di ba karamihan nag-hoard? Yung hoarding, kung sino yung may maraming pabili ng bigas, bibili niya yung maraming bigas, iipunin niya sa kanyang bahay, pipresyuhan niya ng mahal. Alcohol. Nakakabili ka ng alcohol, pag nahuli ka, anong abutan sa tindahan? Kakarampot na alcohol. Magkano bili mo sa ganitong kalaki? 100 pesos. Yung isang galon, 1.5. Magkano na pa talaga yun? So, ganun ang ginawa ng marami. Pero yung babaeng balo, sabi niya, last nila namin to. Pagkatapos ay mamamatay na kami. Kung kayo yung babaeng balo, anong gagawin ninyo? Nasabi ng propeta ng Panginoon, unahin mo ako. Unahin mo ako ipagluto. Bigyan mo rin ako mainom na tubig. Pagkatapos, after kong kumain at pakainom, ay lutuin niyo yung para sa inyo. Parang, sa palagay niyo, normal ba yun? Kung sa panahon natin yun, maaaring sabihin mo, ay, pastor, sinaswerte naman yung bisita namin. Last meal na namin ito, uunahin ka pa namin. Pero sabi ni Elijah, unahin mo ako, pakainin mo ako ng tinapay at painom ng tubig, at pagkatapos ay saka naman sa inyo. Ano yung sabihin ng mga kapatid? Ang mensahe ng propeta Elijah malinaw, put God first. Malinaw ang mensahe, unahin mo ang Panginoon. Natakot ba yung babaeng balo? Imagine, hindi siya Israelita. Hindi siya kasama sa bayan ng Diyos, pero the way she believes and obeys, nagpapakita siya'y nagtitiwala. Naroon yung kanyang pagiging generous. Generosity that trusts God. Maging mapagkawang gawa na nagtitiwala sa Diyos. Kaya, nais kong dali ang iyong isipan sa ilang mga personal na reflection. Iyon pong pag-nilay-nilayan sa iyong isipan. Ang unang tanong natin pag-nilay-nilayan, ano ang unang pumapasok sa puso ko kapag oras na ng offering? Tiwala ba? O takot? Kapag dumaan na yung ating diakono o diakonesa, yung serving deacon, daladala o nasa unahan ng offering bag o offering basket, ano ang pumapasok sa ating isipan ng kapatid? Ito na, dadaan yung diakono. Kayo ba nagtitiwala o natatakot? Pangalawa, kung ang kita o ang iyong sweldo, kung ang iyong kita o sweldo ang titingnan, anong klaseng Diyos ang makikita roon? Siya ba ay provider o backup plan lamang siya? Kung titingnan ang iyong sweldo, ang iyong income, anong klaseng Diyos kaya ang makikita roon? Siya ba ay provider or backup lang natin? At ikatlo, may panahon ba sa buhay ko na napatunayan kong tapat ang Diyos nang ako'y nagbalik o nagbigay kahit ako'y kahos o mahirap? At ano ang ginawa ng Diyos? Mayroon pa kayong mga ganitong karanasan na kapatid? Na pwede natin gamitin testimony, patotoo. Alam nyo, ang pinakang the best na mensahe, your own testimony.
kung gaano kabuti, gaano katapat ang Diyos. Hanggat wala kang ganitong testimony, napakahirap para sa iyo magtapat at makahikayat ng mga kapatid. Kung ang laman ng iyong puso at isipan ay pagtatanong, pagdududa, pagreklamo, ang makakarinig sa iyo, napakabilis din niyang mahawa. Napansin niyo ba yan? Subukan niyo makinig ng chismis. At yung chismis ay laban sa isang individual. Ang bilis makahawa mo. Oo nga, ganyan nga yan. Hindi mo pa nakita siya, pero ang iyong response, oo nga, ganyan siya. Pero ano naman ang iyong patutuon na ang Diyos ay napakabuti kahit sa panahon ng kawalan o kasalatan. So paano tayo magtiwala? Maging generous kahit sa kabila ng kawalan. Number 1, stewardship begins with recognizing God as the owner. Nagpapasimula ang pagiging katiwala sa pagkilala na ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng ating tinatangkilik. God is the owner, we are the manager. Kung tayo ang mga manager, tayo ang tenant, tayo ang taga-pangasiwa, tayo ay masaya na maging taga-pangasiwa or katiwala. Pag kayo nag-house to house minsan, mag-harvest gathering, naka-experience ba kayo na pagkatok mo sa malaking bahay, sasabihin sa iyo, ay, pasensya na po, wala dito yung may-ari ng bahay. Napag-iwanan lang po ako dito, ako'y katiwala lang. Pero lately, makikilala mo, siya talaga yung may-ari ng bahay. Pero kung ikaw talaga ang katiwala, anong pakiramdam ng isang katiwala? Masaya ka ba o parang nabibigitan? Halimbawa, nakatira ka sa White House bilang isang katiwala. Anong pakiramdam ng isang katiwala? Meron ako napanood isang documentary. Meron tayong kababayang Pilipino, nagsiserve siya sa Southern England, doon sa mga matataas na mga officials, mga king and queen. Di ba nakaka-proud Pilipino, nagsiserve sa isang king or queen? Sa dinami-dami ng mga tao, pwede magkatiwalaan siya ang napili. So stewardship begins with recognizing God as the owner. Ang sabi ng Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it. Ang sanlibutan ay pag-aari ng Diyos, maging tayo na tumatahan. Kaya, hindi tayo ang may-ari ng lahat. Tayo mga taga-pangasiwa. Kanya lang ang naging mindset ng karamihan. Okay lang yan. Hindi naman natin yan. Madalas yung maparinig yan. Pag nanghiram ng gamit, nanghiram ng kung anong kasangkapan, pagbalik, bungit na. Pag hindi bungit, may bingot o may bingkaw. Tapos sasabihin nung nanghiram, okay lang yan. Hindi naman natin yan. Sabi nila in What's Announces of Stewardship, page 19. All that we possess is the Lord's, entrusted to us to test our faithfulness. Lahat ng ating tinatangkilik, pag-aari, ay nagmula at pagmamayari ng Diyos. Ipinagkatiwala sa atin upang subukin ang ating katapatan. Church members, inyong tingnan kung saan kayo banda. Yung dalawang uri ng church member, una, yung isa, nagbibigay dahil nakatingin ang treasurer. Nandito ba ang treasurer? At yung isa naman ay nagbibigay kahit walang nakakakita dahil may Diyos na nakatingin. Saan kayo kabilang mga kapatid? Yung una, nagbibigay ng offering because of obligation. The second one, nagbibigay siya ng kanyang offering because of adoration. Because of his devotion. Sa mga kalalakihan, mga binata, pag kayo nagbigay ng gift sa inyong napupusuan,
Mabigat ba ang loob ninyo o kayo'y nasisiyahan? Of course, nasisiyahan, di ba? Kahit matagal lang kayo sa SM ng kalilibot kung saan kang pala titingin ng pangregalo. Kailan nararamdaman kalayang yung binti? Di ba pag-uwi sa bahay? Lalo na pagka naka-sapatos ka ng pansimba, tapos nag-polling ka, pag-uwi mo sakit sa binti. Pero taliwala yun pagka... Ito ba si Ruben? Pag si Ruben ang naghanap sa SM, hindi makapagod yun. Involved. Ang gawain ng Panginoon ay ating na tutugunan. Ngayon, nakadepende rin na kung tayo'y generous sa pag-offering. The restaurants. Hello and welcome to Jackliner Camias Terminal. Please support Jackliner and one of its wonderful creatures here at Jackliner. Alagang Jack, alam na dis, ingat ka palagi. Alam na dis.